pinagtatanggol si Romualdez at Saldico, alam na. One. Number two, nabasa mo ba yung US court case kay Romualdez? That is a US court. Tumanggap siya ng bribery from Okada in order to interfere in their court, in the Supreme Court case. At siya ay positively identified na hindi mga Pilipino, kundi ng mga Hapon. Binigyan siya ng mga valuable Japanese ceramics and stake sa isa sa mga company ng parent company ng Okada para mag-interfere siya. He was positively identified by Japanese owners ng parent company ng Okada. At ito ay nasa US court case. Established as fact. FACT. Una, doon sa Delaware, tapos yung ikalawa this year sa US sa New York Court District ng New York. So, hindi mo to alam, Eman. Kasi nga itong Emma. Ganun ang paglatang, Eman. Dapat, meron na kagad. Wala na yung, nandun kasi sa Articles of Impeachment, nasa Articles of Impeachment. Bakla hindi mo kailangan dalhin sa impeachment si Inday dahil ang Vice President hindi sila immune sa legal suit. You can directly file a case sa mga korte laban sa Vice President dahil ang Vice President wala siyang immunity. Wala siyang immunity sa mga kaso. So, if I were you, dapat ang pagsampal, hindi yung nandun yung sa Articles of Impeachment. Dapat yung pagsampal ganito. Ito si Romualdez, merong bribery talaga. Sinabi ng US Court. US Court, Bex, ibig sabihin, siguro naman ang US Court naman siguro is mas mataas ang antas kaysa sa, ang US naman siguro pagdating sa mga ganyan, mas mataas ang kanilang antas sa pagbusisi, hindi ba? So doon tayo. Pero yung kay Inday, bribery. Anong bribery? Una-una i-define mo muna yung bribery para maniwala kami sa'yo. Kailangan, ito ang definition ng bribery according to article ganito ng ating revised penal code. Ganon. Okay. Ito na ang UP malinis. Ayan, okay. So, ito yung executive summary. Ito yung latest na COA audit, annual audit report ng UP. Ayan, so chika-chika, ayan, introduction, kineme. So, ang coverage nito, UP system to So, that's UP Diliman, UP Manila, UP Los Baños, UP Baguio, UP Open University, UP Visayas, UP Cebu, and UP Mindanao. Okay, so yan yung coverage niya. Okay, UP system. Okay. So, pag sinabi mong UP system, yun lahat yun. Okay. Ito ang financial highlights, okay? Scope of audit, summary, ayan na, ito. Summary of significant audit observation and recommendation. Okay? The following are the significant audit observation and corresponding recommendation which were discussed with management officials concerned through the issuance of audit observation memoranda and discussed during the exit conference held on May 20, 2024. Details which are further discussed in part 2 of this report. Okay? So, alam niyo naman yung AOM, di ba? Okay? Alam niyo naman yung audit observation, ibig sabihin, ito meron ng mga significant na mga observation, ibig sabihin, ito yung mga items na pinapa-address ng COA in order for these issues not to appear doon sa final annual audit report. Dito sa ano na to, dito sa kineme na to. So ngayon, ayan, okay. So ito yung kanilang mga observation. University's fund utilization was not fully maximized due to unreleased appropriations totaling to 205,221,000 pesos. Unobligated allotments from continuing appropriations totaling to 1,415,046,620 pesos and 30 centavos. Unexpended balances of General Appropriations Act funds and idle GAA reprogram funds totaling to 115,450,000 pesos, 450,728 pesos and 94 cents. Delayed unreleased sub-allotment and release orders
amounting to 470,204,000 pesos. Unutilized internally generated funds amounting to 132,849,126 pesos and 92 centavos, thereby affecting the timeliness and efficient delivery of services and program implementation. Mga bakla, ang laking pera nito. Okay? Ang laking pera nito that is inefficiently implemented in UP. Lalo na yung unobligated allotments from continuing appropriations totaling to halos 1.4 billion pesos. Bex, ang observation ni COA, inefficient kayo. Merong question sa timeliness ng pag-spend nyo ng pera, and this is a clear indication of inefficiency. Words ng COA. Words ng COA. And alam natin, okay, the reason why every year, GOCC, state universities, lahat ng government, okay? Lahat ng government. The reason why you project your budget every year is because for every fiscal year, you are expected to forecast the budget that you need because you need to implement that budget within that specific period also. And if there is a question on timeliness, mga bakla, ibig sabihin may problema dito sa management. Kala ko ba gagaling nyo dyan? Ba't may problema kayo sa implementation? Ba't hindi nyo masolve yan? Ibig sabihin natatuloy nyo ng lahat dyan, hindi nyo ma-figure out kung paano magiging updated tong paggastos nyo ng pera? Ayun, furthermore, it was observed that UP system and PGH have zero utilization and zero disbursement on various projects, totaling to 178 million. What is that? Zero utilization and zero disbursement? Nobody's working? Nobody's working? Sabi ni Eman Pasky, it's not a kwento. She even turned over it to Congress. Besides, it was her chief of staff who gave the bribe. So the proper question is, why then her chief of staff had allowed that to happen? Not to mention that if Inday has the evidence that needed, it came from FLM, then where is the proof? Puro kuda, tapos hindi ihabla. Eh di ba nga, na-dismiss na yung impeachment complaint despite walang resolution ng SC sa MR? Kaya it's so premature for you to tell it was. Hindi nga, kayo yung nagsasabi na doon. Hindi. So kung premature, sandali lang ha, sandali lang. Ito na naman tong Eman na to. Bex, sabi mo, premature to say na it was not bribery? Bakla, you are getting the logic wrong. You just said it's bribe. You are getting the logic wrong. It is premature for you to say that it is bribe because you don't have any evidence at all. That's correct. But ilalabas ni Inday yung proof niya na hindi niya pa nga napapatunayan yung crime. Kailangan ikaw, sa bawat crime, ikaw dapat ang magpatunay. Your logic is incorrect. Bribery is a crime. So you have to show proof that it actually happened and una-una that it is a bribe. Una-una, Eman, define bribery. Ngayon, ayan naman tayo sa Ayan naman tayo, Joey, sa define your variables. Correct. Di ba? Define your variables muna. Eman, gusto mo bang umakyat? Kasi mahirap mag-rebut sa comment section eh. Mahirap mag-rebut sa comment section. Siguro dapat kang umakyat. Dapat kang umakyat. Okay. Kasi sa totoo lang, yung lahat ng argument mo, mababasag yan dito sa audit ng UP. Mababasag yan dito sa audit ng UP. Ayun. So ngayon kasi, iklaro lang natin to, Emma na, kayo yung nagsasabi that something amounts to criminal act doon sa sinabi nila Mercado, in fact mga allegations yung mga sinasabi nila na binayaran sila kineme-kineme, ganyan-ganyan. Kayo nagsasabi that it amounts to crime, okay? So you want the head of Inday Sara, okay? You want the head of Inday. And paulit-ulit namin sinasabi, if you really have a problem with it, go ahead, sue Inday Sara. Because I'm pretty sure Inday Sara would be able to defend herself naman. Ganyan. At saka mas maganda doon. Ngayon, ang gusto ninyo, si Inday Sara, maglalabas ng proof, puro yaw-yaw lang naman yung puhunan ninyo. 'Di ba? Kaya nga ito yung question ko sa inyo. When Inday Sara, nagyaw-yaw kayo, edi nagyaw-yaw rin si Inday Sara. Now you have an opportunity. Bakit hindi mo tanungin yung hearing sa Public Accountability and Good Governance sa House of Representatives that they have an opportunity to ask Inday Sara, would you be able to provide the video and to the Congress to ensure that
Lisa Marcos is the one who directed for this envelope to be given to these individuals. It doesn't matter kung Inday Sara yan, it doesn't matter kung staff niya yan eh. Irrelevant yung argument mo na yun, Eman. Irrelevant yan. Nagyaw-yaw kayo that whatever Inday Sara did amounts to a crime. Sumagot si Inday ng yaw-yaw din. Ngayon, the ball is on your side. Kasi kayo, tinatawag niyo si Inday sa House of Representatives eh. Doon sa House of Representatives, you can verily ask Inday na ilabas niya yon. Hindi tinanong si Inday about it. Hindi na yun inusisa si Inday about it. Why? Because the moment that Inday is going to talk about it and Inday is going to be able to provide proof, inevitably, kailangan tawagin rin si Lisa Marcos doon. So, be reasonable here, Eman. Huwag kang tanga. Be reasonable here. Can you please, parang wasakin mo yung part na yon? Yaw-yaw yung sinasabi ninyo, yaw-yaw yung sinabi ni Inday. Ngayon, bakit mo sinasabi na hindi po pwedeng sumagot si Inday ng yaw-yaw? Kayo nga tayo, laway lang din yung puhunan nyo eh. Pag sinagot kayo ng laway din, hindi po pwede? Diba? Gayon pa man, laway sa'yo, laway kay Inday, nasa inyo ang bola. Pwede nyong ipalabas kay Inday yung mga proof na sinabi niya sa House of Representatives. Bakit hindi nyo tinanong si Inday doon? Kasi takot kayo. Takot ang House of Representatives. Because if Inday is going to release those proof in the House of Representatives, kailangan nila ipatawag si Lisa Marcos. Nasusundan mo ba, Eman? Kasi kayo, nag-a-assume kayo as if Inday has no right to protect herself. Ganyan kasi ang mga arguments ninyo. Gusto ninyo, lahat na sasabihin nyo, si Inday susunod lang. You assume that Inday has no right to defend herself sa mga bobong kagaya nyo. Come up. Mahirap mag-reply sa chat, hindi ka makaka-reply sa chat. So kailangan mong mag-join, kailangan mong if you want to counter-argue doon sa sinabi ko na yon, 'di ba? Bakit may value yung yaw-yaw ninyo tapos yung yaw-yaw ni Inday walang value? Can you overcome that? Can you overcome that? Paki-debunk yung part na yon. Na bakit ang yaw-yaw mo, ang yaw-yaw ninyo importante at yung yaw-yaw ni Inday hindi po pwede. Can you overcome that? Okay. So, ando na tayo. Balik tayo dito sa UP. Okay. Balik tayo dito sa UP. So, ayan. Acceptable ba sa inyo to na yung UP hindi magastos yung pera nila ng maayos? Carefully plan and prepare more realistic, achievable target proposal by taking into consideration absorptive capacity. Ito yung sinasabi ko, no? Pag kunwari yung absorptive capacity mo, hindi mo ma-manage sa management question. Tatalino nyo dyan sa UP ha, hindi nyo ma-fix tong absorptive capacity ninyo. This is a management issue. Ayan. Andito yung mga, ito yung mga suggestion ni UP. Device effective, my God. COA is basically saying, UP, you are inefficient and you are delayed in the implementation of your projects. Sko. This goes to the very core of your ability to manage your finances and affairs. Pagkatapos, kayo ang magyayayaw-yaw tungkol doon sa opisina na mataas ang absorptive capacity, na timely ang ang mga paggastos. What is this? Hanapin natin tingnan natin kung nasagot na nila yung kanilang, yung previous na report nila, walang meron pa silang mga disallowances eh. Deficiency still persists in the investment undertakings, which include investment of allotment trust funds and foreign assisted funds totaling to 27 billion? 27 billion to investment management agreements and time deposits. Contrary to fundamental principles of financial transaction and operation of government agency appropriations law. Insufficient transparency regarding nature, source of insufficient transparency regarding the nature, source of invested funds. Mga bakla, this could translate easily to technical malversation ha. Maganda lang yung words dito ni UP, but this can easily be yung kagaya nung kay Eman. I can yaw-yaw all day.
that this is something that can be, ano, no, if there are some lawyers who are after UP's neck, this can easily be argued as a technical malversation, insufficiency transparency regarding the nature and source of investment funds. Mga bakla pag ang pera para sa investment at hindi mo yan nagamit para sa specific purpose, technical malversation yun. And we're talking about 27 billion here na hindi ma-identify deficiencies sa investment undertaking of the university. Insufficient transparency regarding the nature and source of investment funds. May mga perang ine-invest na hindi mo alam kung saan galing. This is easily technical malversation. Renico, asan ang puki mo? Ba't di ka nagagalit dito? Magkano yan? Magkano? 27 billion, 870 million, 641,122 pesos and 94 centavos. Can you debate si Bayan, Joey? Yes, anytime. Ano ibig sabihin niya? Ayun, lack of guidelines and absence of information in the utilization and interest income or to what programs, activities the interest income was intended and utilized. My God, this is screaming technical malversation. Improper segregation of duties persist as members of the Income and Investment Committee also act as approving officials. Outdated investment policies issued in 2004, which requires updating. Non-submission of guidelines and accounting of dollar investment fund from foreign grants donation, thereby affecting the reliability and propriety of the disposition of funds through investment and the manner of utilizing income earned therefrom. Ito 27 billion na sinasabi dito na hindi natin alam kung paano to umiikot. Ito rin yung nandun sa previous na COA report nila na hindi alam kung ano ba to, interest from what ba to, paano ba to kinita, o nag-invest kayo dito, nung nag-invest kayo dito, saan galing ito? From what source of fund ito nang galing? Meron kayong plan, meron kayong mga investment policy kinambular 2004, but it lacks transparency. Hindi natin, ngayon, itong mga ganitong bagay, you're talking about 27 billion pesos here, Madali itong mahokus-pokus. Guys, this is a very, very large space for corruption. 27 billion, hindi ma-account kung saan galing yung investment, saan yung anong kinita nito, saan ang galing ito. Interest yan ng what? Saan dinala, saan pinasok, bakit pinasok dyan, saan ang galing yan? This is a huge space. I am not saying there is corruption, but this is a huge space for corruption. Pag ganyan ka non-transparent ganyan ka irresponsible yung pag-account nila ng mga investment. This is a very, very huge space for corruption. Puki mo, Renico, nasaan? Umiyak ka ba dito? Umiyak ba kayo dito? Baka interest pa lang nito, million-million na to Not defending UP, pero baka naman money did not reach UP, sabi ni Sluggy Boogie. This is already COA observation. So, ibig sabihin, if that is an excuse, they have to provide it. Ayun. Kailangan i-provide it. Actually, merong isa yung sinabi yung parang sa Saro Kinambular. Parang yung sa PGH yata yun. Asan yung Saro? Ito, unexpended balances of General Appropriations Act and idle reprogram funds totaling to 115, delayed and unreleased allotment release of SARO totaling to 4. Ito, pwede itong hindi UP ang may fault dito. But that only pertains to 115 and 470 million, Yung sinasabi ni Sluggy, ayan, itong letter C, pwedeng hindi si UP ang may kasalanan dyan. Kasi pwedeng hindi nirelease sa kanila yung budget altogether. Pero ito, unobligated allotments, girl, management issue yan, girl. 'Di ba? Kasi dapat nandun yan sa program mo. Nandun yan sa program mo for specific fiscal year. Ayun, so yung point ni Sluggy, I agree dun sa letter C, might be true. And that's not a fault of UP. Ayun.
So, it only talks about 115 and 470. Pero Bex, yung sa investment ng UP, bigat yun ah. Mabigat to, dun sa part ng investment sa UP. Ito, bigat yan. Ayun, so may recommendation, ay yung mga recommendation nila. UPSA has placed into IMA allotments of other CUs for fiscal year amounting to contrary, kineme, ano to? 1 billion, 1.6 billion. Contrary to the general provision of, ito meron pa silang violation ng GAA. So meron silang allotment in violation of section, ayan. Pero yan, usually kinokorrect lang naman yan eh. Kahit violation ng law, inaano lang naman yan. Moreover, UPSA also placed into IMA the unexpended balance of their prior year's appropriation amounting to 100 million. 100 million. As the university continued its practice of reprogramming the unexpended balance from its appropriation in violation of Section 28. Ayan. So, yung reprogramming kinembot pa pala nila is violative of the admin code. Ayan. Stock placing. Revert to general fund. So, ibig sabihin, mag-solid daw sila ng pera. Revert to general fund. Mag-solid kayo ng pera, mga Bex. Huwag kayong mag-reprogram. Ayan. Unexpended, unutilized research funds for various completed research projects amounting to 1 billion, 1.1 billion. Remained unliquidated, Isn't it? Diba? Ano yung, di ba isa sa mga questions nila dyan, yung mga unliquidated kinembular sa Office of the Vice President? $1.1 billion ang unliquidated, unrefunded to the source funding agency. Ay, hindi. Baka naman hindi yung may kasalanan nito. Basta ako dito nakikibasa lang ako ha. Baka mademanda na naman ako ng cyber libel. Si Joey gusto po ito ha. Hindi naman cyber libel to, ala. Binabasa ko lang naman to, diba? Ayan. Hello, joke nga. Joke nga. Dadagdagan mo pa yung cyber libel ko, Char. Ayun. So, unexpended and utilized research funds. Yan na nga ang sinasabi ko, di ba? Yan na nga ang sinasabi ko. Bakit ito ay hindi nyo to anuhin? Billion-billion din to. Tapos, itong mga taga-UP, tapos pinamumukha pa tayo ng mga taga-UP, itong mga intellectual, na tayo yung masama. Hindi po kami ang masama kasi hindi po kami ang may COA report. Ng violations to the tune of billions. Eto, poor planning and laxity in the monitoring by the university of its infrastructure project that had been transferred to other government agencies for implementation resulted in the following. Several university projects amounting to 2.4 billion, billion ba to? Yes, billion, 2.4 billion funded from 2016 to 2021 are yet to be completed as of December 31, 2023. In view of the numerous suspension orders, time extensions, and changes in plans, designs, and specification. Sinong mali dito? Hindi naman to siguro 100% sa UP. Malamang may kasalanan yung ibang agency dito. But Bex, sinabihan ka o poor planning and laxity in the monitoring by the university. Ikaw yung tinuturo ni COA na poor in planning and lax. Ay I'm pretty sure hindi lang kayo may kasalanan dito. Pero sinasabi ni COA, kayo ang poor in planning and lax in the monitoring. Diba? Ayun, Philippine International Trading Corporation refunded a total amount of 1.9 billion. Ayan. Blah, blah, blah. Thereby significantly affecting timelines and efficiency delivery of service of program implementation. Moreover, as of December 31, 2023, the university obtained zero disbursement for its locally funded projects for FY 2023 with appropriation amounting to 1 point. Yung mga ganitong observation kasi magtuturo lang sa UP dyan na parang hindi namin magawa yung trabaho namin because of other agency. Usually yan yung mga excuse dyan pagka mga ganon. Pero Bex, itong monitoring, yung poor planning and lax in monitoring, kayo yan. Ayan, kayo yan. Ayun. Itong box. Status of settlement of suspension, disallowances, and charges. Audit suspension, disallowances, and charges amounting to 16 million. Disallowance, 132 million pesos.
and charges 1.2 million pesos. Total of 150 bex, mas malaki pa to sa hinahanap nila kay Inday. Yung disallowance kay Inday, 71 million lang. Yung suspension, disallowance, and charges ninyo is a total of 150 million. Ayan. Ano, Eman, hindi ka namin maintindihan. Puro kayo din mga ka-DDS nyo and why? Tuwang-tuwa sila na wala pa daw ebidensya against Inday despite nasa article of impeachment ng lahat ng ito, ilalatag lang sana magiging impeachment trial. Pero pagdating kay Romualdez at ko, guilty ka agad despite puro kada. Wala kami sinabing guilty dito. Ay, Nakikinig ako, ko, Eman. Ano, bakit mo pinagtatanggol si Romualdez at Saldico? Alam na. 1. Number 2, nabasa mo ba yung US court case kay Romualdez? That is a US court. Tumanggap siya ng bribery from Okada in order to interfere in their court in the Supreme Court case. Oo. At siya ay positively identified ng hindi mga Pilipino kundi ng mga Hapon. Binigyan siya ng mga valuable Japanese ceramics and stake sa isa sa mga company ng parent company ng Okada para mag-interfere siya. He was positively identified by Japanese owners ng parent company ng Okada. At ito ay nasa US court case. Established as fact. FACT. Una, doon sa Delaware, tapos yung ikalawa this year sa US sa New York Court District ng New York. So, hindi mo to alam, Eman. Kasi nga itong Emma. Ganun ang paglatag, Eman. Dapat, meron na kagad. Wala na nandun kasi sa articles of impeachment, nasa articles of impeachment. Bakla hindi mo kailangan dalhin sa impeachment si Inday. Dahil ang Vice President, hindi sila immune sa legal suit. You can directly file a case sa mga korte laban sa Vice President. Dahil ang Vice President, wala siyang immunity. Wala siyang immunity sa mga kaso. So, if I were you, dapat ang pagsampal, hindi yung nandun yung sa articles of impeachment, dapat yung pagsampal ganito. Ito si Romualdez, merong bribery talaga, sinabi ng US Court. US Court, Bex, ibig sabihin, siguro naman ang US Court naman siguro is mas mataas ang antas kaysa ang US naman siguro pagdating sa mga ganyan, mas mataas ang kanilang antas sa pagbusisi, hindi ba? So doon tayo. Pero yung kay Inday, bribery. Anong bribery? Unang-una i-define mo muna yung bribery para maniwala kami sa'yo. Kailangan, ito ang definition ng bribery according to article ganito ng ating revised penal code. Ganon. Okay, ituloy mo na yung chika, UP. Ayan, okay. So, ayun ngayon, ang sinasabi natin dito, actually, when I made the content about this, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung problema ninyo sa confidential fund ni Inday at saka yung, yung mga audit report, audit observation, ganyan-ganyan. It doesn't really speak of a crime, okay? It doesn't really speak of anything, okay? Ganyan. Pero kasi, since binibigyan nyo ng mali siya, yung mga audit observation kay Inday, hindi ba dapat, bigyan rin natin ng mali siya tong sa UP? Dapat, kung ano yung good kay Inday, ganun din dapat ang good sa UP. Kaso ang problema, dito sa UP, ang tindi ng mga nakalagay dito ng annual audit report nila. Diba? Grabe yung mga adjectives dito ng COA. Diba? Ganun yan. So ngayon, kung problemado kayo sa disallowances ni Inday, yung 71 million na disallowance dun sa confidential fund ni Inday, dapat, masisain nyo rin ang disallowances ng UP kasi sa UP 132 kay Inday 71 lang eh. 'Di ba? So ngayon, kung maingay kayo doon, dapat maingay din kayo dito. 'Yun ang pinupunto ko dito. 'Di ba? 'Yun ang pinupunto ko dito. Kung maingay kayo kay Inday, dapat maingay din kayo dito. Mga UP yan, I challenge you all. Lalo na yung mga kupal diyan kay Inday Sara. 'Di ba? Kung sobrang critical ninyo dun sa mga audit observation, at saka sa mga COA issuances against Inday, ganun din dapat kayo sa UP. Kung nagbibigay kayo ng mali siya doon sa mga audit processes ng Office of the Vice President, kagaya ng mga minamention ni Renico doon sa hearing kanina, na kung ano-ano, may mga antiquated kineme, ganyan-ganyan. Ganun din dapat ang level ng energy sa COA audit ng UP system.
'Di ba? Fair tayo dapat. Ganun dapat ang tunay na scholar ng bayan. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, isa lang ang acceptable na katoksikan dito sa pagiging perfectionist. Okay, ako nga hindi ako perfectionist eh. Madali nga ako magpatawad eh. Maiintindihin nga ako eh. 'Di ba? Maiintindihin nga akong tao eh. Eh ngayon, kaso, ang gusto nyo magpaka-perfect, kagaya ni Renico. 'Di ba? Gusto nyo magpaka-perfect. O ngayon, pagka magpapaka-perfect kayo, kailangan meron kayong energy para i-sustain ang pagiging perfectionist sa lahat ng aspeto. If gigil na gigil kayo sa mga lumalabas sa COA report ni Inday, dapat gigil na gigil din kayo sa lahat ng mga lumalabas sa COA audit report ng ibang ahensya. At dahil ikaw, Renico, ay nanggaling sa UP, pinag-aral ng UP, scholar ng bayan, dapat critical ka din sa UP. That is the Hindi name of the taga-UP siya? game. Taga-UP siya? Taga-UP siya. Oh, taga-UP ka pala. Bakit hindi ka concerned dito? Remy, taga-UP ka pala. Bakit hindi ka concerned dito? Yan lang. Bakit hindi ka concerned dito? Eh, ang laki nito ah. Tapos ilang years na. So, ibig sabihin, ano ka lang talaga? Meron ka lang talagang Duterte hatred derangement syndrome. Correct. Oo. Deranged Alam mo yun? Duterte hater. Oo. DDH. Oo. Deranged Oo. Duterte hater syndrome. Kasi dapat, kung dapat karimari-marim, dapat alam mo yun, dapat yung passion mo, di ba? Dapat distributed. Hindi naman, pero kung nakapokus ka lang doon sa mga Duterte, ibig sabihin, adik ka. Correct. Adik ka sa hatred mo sa mga Duterte. Yun lang ibig sabihin nun. Mm-mm. Di ba? Kasi, ito ba hindi ka naluloka? Ano to? Ka-DDS malinaw, di ba? Bakit kayo tinamaan? Now, about Okada, is it already have the finality kung totoo yung sinasabi mo? Eh man, merong established as fact na siya sa US court. Ano man finality? Bakit ka naghahanap ng finality? Eh kay Inday, final na nga sa'yo kay Inday, wala pa kang hearing. Ito, established as fact na ng korte, nanghihingi ka. Gusto mo nang bigyan ang taas ng standards. Hindi mo nakikita, Eman, kung ano mo, di ba? Parang di mo ako naniniwalang taga-UP to. Dahil ang baba naman ng thinking. Naghahanap ka, finality kay Romualdez, pero kay Inday, final na sa'yo. Wala pang hearing, wala pang trial, wala pang ano. Ito talaga. Ito, nagdesisyonan na ng US court, na-establish na yung fact. Yung sinasabi mong finality, wala nang finality on facts dahil pagdating sa Supreme Court, hindi sila trier ng facts. Okay? Kita mo, hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Final na yon. Established as fact na tumanggap siya ng bribe. True. Ayan. So anyway, because it was one of the material facts, Eman, kailangan i-establish nung nagdemanda doon sa company. Okay? Dahil nga, sinasabi nila na ito ay breach ng kontrata nila dahil nag-engage sa mga corrupt practices itong company. Ngayon, ang isa sa mga ebidensya nila is itong isang company na dinimanda nila is nag-bribe. At kung sinasabi mong na-establish na siya, yes, kasi sa US, meron tinatawag na discovery procedure. Ano yung discovery procedure? Is kailangan, ibigay mo lahat ng kailangan noong other side in order to help establish their case. So ngayon, nakuha yung mga emails, nakuha yung mga exchange ng messages, tapos nagkaroon ng hearing, okay? Positively identified siya ng mga Hapon. So ngayon, yung judge, kumbinsido siya na tumanggap nga ng bribe itong si judge po, judge, hindi chika-chika, hindi vlogger sa Facebook. Judge, US judge, una sa Delaware. Okay? Tapos yung isang company, nagdemanda rin doon naman sa New York. Okay. Sa Delaware, hindi sinabi kung ano ang laman ng heavy luggage. Oh. Pero sa New York, nalaman na natin na ito pa ang laman ng heavy luggage ni Charmel. Doon na dinivulge. So, ibig sabihin, doon na nagkaroon ng mas mabusit-sising paghimok ng facts yung judge. So, ngayon, na-establish na yung facts doon. Na-desisyon na siya ng korte. Ngayon, ikaw, bigla kang maghahanap, final na ba yan? Final. Sandali. Yung kay Inday nga lang. Wala court hearing.
Pero final na sa'yo. Ito, na-establish na as fact ng isang korte sa Amerika. Tapos manghihingi ka ng finality. Hindi mo ba nakikita kung, ewan ko lang ha, hindi mo maging jowa. Yeah, true. Ayan. So anyway, ayan na nga. Ito yung nakakaloka. So yung letter H, status of implementation of prior year's audit recommendation. So makita nyo dito, meron talagang, hirap talaga yung UP in order to comply doon sa mga recommendations ng COA. 264 prior year's audit recommendation. Mga nakaraang taon pa to, accumulated to. Di ba nabanggit nga nung isa pa, na 2016 to 2021, pagdating to sa infrastructure kinembular nila, laging na-extend, laging ganyan-ganyan, hindi, walang nangyayari, hindi natatapos. So, out of 64, 57 were reiterated. Inulit. Ibig sabihin, walang nangyari. Hindi nasagot ang mga rekomendasyon, hindi nagawa. Ganon pagkatapos, so sa 207 na recommendation, 115 ang na-implement. 92 were not implemented. So, ibig sabihin, 57 na ulit, walang nangyari. Okay? Tapos yung natirang 207, 115 lang ang na-implement. Yung 92, wala. Hindi na-implement at all. And you know, we have a problem here when it comes to efficiency. Okay? There is some serious problem in management and efficiency in the university. It is something that the UP has to explain, to be honest, ha? It is something that UP has to explain. These are billions of pesos. And every year, we always lobby that the education sector should receive the highest budget. But you weren't expending the money properly. It is a serious problem. And it is something that every European should also look into. Kasi taon-taon ka nang hihingi ng mataas na budget eh. Diba? And then if you're going to look at your finances, you weren't able to efficiently, expend your money. At pagkatapos, here comes the student, the UP students. Diba? Ako from UP rin ako, guys, ha? From UP rin ako. Okay? Ang sinasabi ko dito is this. Okay? If you are so, sa akin, sige, mabagal kayong mag-comply. Sige, wala naman kayong ginagawang krimen. Wala naman nakikita yung code. Di naman kayo nare-recommend na i-prosecute or whatsoever. But there are some serious question on efficiency, ha? There are some serious question on efficiency. Sa akin, i-call out ko rin talaga yan. Kasi talagang parang, mga bakla, mga scholar ng bayan, huwag patulugin ang kaban ng bayan, di ba? Ayusin yung paggastos nyo dyan. But nevertheless, wala pa namang sinasabi dyan yung COA, dapat kayo i-prosecute, dapat kayo ikulong or something like that. So, ibig sabihin, sige, kung mabagal kayo, tangina, i-call out ko kayo dahil mabagal kayo mag-comply dun sa mga COA audit observation ninyo. Tangina, ilang taon na yan, paulit-ulit, 57 recommendation, hindi pinansin? What is that? That speaks of UP management. Something is seriously wrong. And then if you're going to ask and if you're going to complain that you should be given the highest allocation, the education be given the highest allocation, diba? Dapat makita ninyo na worth it. Nabigyan kayo ng pera. Okay, ang punto ko lang dito is this. If you are going to use the same pambubullshit na ginawa ninyo kay Inday, doon sa mga COA reports sa kanya, doon sa mga disallowances, doon sa mga unliquidated kineme, yung mga ganun-ganun. If you're going to apply the same bullshit that you are applying on Inday, we should do the same with your COA report. And if that is the case, mas maraming tae doon sa COA audit report ng UP kaysa kay Inday. Ayun. Klaro? Diba? Huwag kayong mangupal para di kayo kupalin. Ganun, yun lang ang buod nito. Yun lang ang buod nitong storyang ito. Diba? Huwag kayong mangupal kung ayaw yung kupalin kayo. Kasi mas marami kayong tae dun sa COA audit report ninyo. Sabi ko nga kung kunwari meron lang galit sa UP at talaga gagawing malaking issue to, yung investment kinembular dyan, pwedeng i-push yan ng technical malversation Sa totoo lang, kasi hindi mo pwedeng paghalu-haluin yung mga pera dyan. Ayun. Ayan. So ikaw, Renico, huwag mo kami pinuputang ina, okay? Hindi ka binoto ng taong bayan, ang binoto ng taong bayan yung party list mo, hindi ikaw. Diyos ko. Ay, ano ba siya? Kabataan party list. Ha? Kabataan party list, si Renico. Uy, Ay. sa kabataan, di ba marami sa inyo nagkakatutan?
Oo. Tapos ilang beses daw siyang hindi pinansin at Oo. tiniyak Tas pa ang kanyang naulit-ulit. oo, Oo. paulit-ulit siyang inabuso. Mm. Oh, kamusta na pala yung kantutan ano? Oo. Kinausap na daw nila. Ano yung sabi nila ay sinuspend na daw, sinuspend na daw. Wow! Talaga, Renico? Rape Bakit pagkatapos ng punishment, suspension? bakit suspension 'pag rape? Kay Dapat kay kay dapat ano PRRD, 'to, ICC? dapat 'to NPA disciplinary, death penalty, 'di ba? Ganyan Yeah, dapat. yan ang ano sa ano, 'di ba, mga NPA pagka NPA, nag-rape ka. Kasi very ano oo. sila, very ano sila sa mga yung pambabalasubas ng mga kababaihan, 'di ba, yung mga NPA. Gano'n sila. 'Pag binalasubas ang mga babae sa kanila, pinapatay yung rapist. Kamay na bakal sila. Hmm. Eh, pagkatapos yung airing official, suspension sa Kabataan Party List. Suspended ang kanyang membership, ganyan. O, 'di ba? So, yun. Okay? So, gets nyo na? Gets nyo na? Okay? Pinopromote ni Renico, padede din. Do you have to be careful talking to UP students? Baka NPA nakausap natin. Hindi naman lahat, maliit lang naman sa UP ang ano, maliit na parte ng UP population yung ganyan. Maliit lang yan. Ayun. Guys, from UP rin ako. Ayun. So, hindi naman lahat ng mga taga-UP actually, si Kuya Bay, taga-UP rin yun eh. Si Boss Dada. UPN rin yun si Boss Dada. Oo, onte pero maingay lang talaga. Ayun. Ano yan? Sige. Oo. Ayun. Sa PUP madami ding nagre-recruit. Madam Joey, ang UP College, di malaman alam pinaglalaban nila. May nilabas si Dare to Ask party list tungkol sa budget nila. Ayan. Sabi ni Alexei, the fifth, it is worth talking to UP students, especially the younger ones. We have to share the perspective that the NPA are terrorists and do not live up to their ideology. Ayan. UP pala si Boss Dada, magaling siya, precise mga analysis niya on point. UP yan si Boss Dada. Ayun, di lang niya sinashare sa inyo. Ewan ko, ayaw yata niya i-share. Wait, ayaw yata niya i-share. Ayaw yata niya i-share. Pero ano, ayan. Putang ina ka Rene ko, dapat sa'yo. Grabe naman si Ice Mocha. Ayan. Okay, si Banat ba UP rin? Yeah, oo. UP rin yan si Kuya Bay. Ayun. So, hindi lahat ano. Attorney Trixie, yes. Oo, si Attorney Trixie UP yun. Ayan. True ba yung post ni Kiko, may sasama raw mga MIU? Well, sa pagkakaalam ko, no, the MIUs are really not happy. Ayan. They are really not happy. So, yon. Ayun lang. Okay? Hi, Joey. Anong bracket mo way back? Di yung pinaka-regular, full tuition. Full tuition. Pero yung full tuition ko naman, 3.5 lang. Wala akong bracket sa STPAP. Di ba, yung pinaka-dulo na bracket sa STPAP, yun. Yung pinaka-dulong bracket sa STPAP. Hindi ko alam ngayon kung nagbibigay pa sila ng red book, pero kung meron na sila copy nun, isang kembot na lang, mamundok yun. Ayan. Anyway, so doon na tayo sa pangalawang natin, ganap for today's video. Okay, doon tayo sa pangalawang ganap bago natin buksan ang tindahan. Oo. Well, merong mga chismis na well, kasi 'di ba merong rally na nangyayari sa HOR. And tuloy-tuloy kasi yung takbo ng tao doon. So meron silang mga flash mob na talagang binabato nila ng kamatis yung HOR, ganyan-ganyan. Tapos talagang marami talaga tao doon nagpupunta galit na galit, naglalabas talaga ng sama ng loob. And whenever they are going to conduct their flash mob doon,
Ingay talaga. Pag yung parang honk, against corruption, ingay talaga ng ingay talaga dun sa area sa Batasan. Hindi ko lang alam kasi ang daming hindi rin naman kasi siya masyadong kino-cover, pero maraming vloggers yung nandun na nagko-cover eh. Ganyan. O pagkatapos, meron ding chika na, ayun na nga, yung mga Cebuano, alam niyo naman ang mga Cebuano, di ba? Mga Cebuano talagang very, very confrontational. At yung bahay daw ni Tambi doon sa Cebu, Maria Luisa, yung Maria Luisa property, mainit na ang mata ng mga Cebuano doon. Ayun. ST bracket number 9 sa Calao. Sabi ni, yan ba yung walang yung wala kahit ano? Walang deduction kahit ano. Ayun. Linipat na daw sa Liwasang Bonifacio ang rally ng Maisog as per Attorney Trixie. Oo nga. Oo, narinig ko rin. Ayan. Maria Luisa is like Forbes Park Kineme. Ayun. So, yun na nga. And then today, binalita ng All TV na bago na ang Speaker of the House.